Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, gusto kong tutukan ang mensahe ni Jesus para sa ating lahat, lalo na yung aspeto ng leadership. Lahat tayo ay mga leaders. May mga nanay, may mga tatay, may mga anak, may mga guro, lahat tayo, one way or another, ay merong hinahawakang mga tao. We are leaders. Merong isang writer na nagsabi, "The measure of a man's greatness is not in the number of servants he has, but in the number of people he serves." The measure of a man's greatness is not in the number of servants he has, but in the number of people he serves. Ang sukatan daw ng kadakilaan ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang mga alipin o sa dami ng kanyang mga lingkod na meron siya, kundi sa dami ng mga tao kanyang pinagsisilbihan. Hindi ito paramihan ng mga lingkod, kundi paramihan ito ng mga pagkakataon na tayo ay naglilingkod. Karamihan sa atin, sabi ko nga, one way or another ay naglilingkod sa simbahan, naglilingkod sa ating mga lugar, naglilingkod sa paaralan, naglilingkod sa iba't ibang mga departments ng ating gobyerno. Ang tanong sa atin ngayon ay, kung magparamihan tayo, ano ang mas marami ka? Marami kang lingkod or marami kang pinaglilingkuran? Or marami kang pagkakataon na kayo ay naglilingkod? Ministry is not about ministry. Ministry is not about ministry. Karamihan sa mga naglilingkod sa simbahan ay naglilingkod para sa ministry. Hindi talaga para sa Panginoon. Ang iba naglilingkod dahil kay Father, or dahil sa taong ito, o dahil close kami ni ganito. Pag umalis na si ganito, alis na rin sila. Ministry is not about ministry. It's about service, paglilingkod. Ang mga Pariseyo ay ganito. Ang mga Pariseyo ay ministry. Gusto nila sila ang sentro. Gusto nila sila ang bida. Gusto nila na tinatawag sila. Sila yung ang sentro, ang center. Ministry. May isang writer na nagsabi, the world needs encouragement, lead by good example. Ang mundo ay nangangailangan ng modelo, pangunahan mo na magbigay ng mabuting halimbawa. Nangangailangan ang mundo ng mga models, hindi sa mga branded na mga. Nangangailangan ang mundo ng mga leaders, and be one.
Ano ang difference ng boss at ang leader? Isa lang. Ang boss, ganito. You go. You go. That is the boss. Ang leader, let us go. Pakitingnan ang mga leaders ninyo. Katatapos lang ng eleksyon. Ang boss, you go. Ikaw ang pumunta. Ikaw ang gumawa. Do this, do that, do this, do that. That is the boss. But the leader, let us go. Gawin natin. Puntahan natin. Gawin natin, puntahan natin. Let us try. Always us. Are you a boss or are you a leader? Ikaw na tatay, are you a boss or are you a leader? Ikaw na nanay, are you a boss or are you a leader? Jesus is a leader. Sinasama niya ang iba. Hindi siya ministry. Hindi siya self-centered, but He is other-centered. Mga kapatid, sa linggong ito, inaanyayahan tayo na tularan si Jesus bilang isang leader. Tularan natin si Jesus na mabuting pastol. Tularan natin si Jesus sa pagiging tatay, sa pagiging nanay, sa pagiging leader ng isang grupo. Hindi boss. Hindi you go, but let us go. You do it. That is the boss. But Jesus, let us do it. Nawa sa tulong sa example ni Jesus, hindi tayo maging boss, kundi we are servants na naglilingkod sa ating kapwa. Amen. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Mga kaparokya, mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel, www.youtube.com/hfprojas at I-follow na ang ating Facebook page, www.facebook.com/hfprojas. Maraming salamat po. mga kaparokya.